next ko naman na kwento, itong Second to the Last, ito na naman yung kay Adjijol. Kay Adjijol yung kuha naman sa may, dito naman sa Zamboanga. Zamboanga City. Sa, alimutan ko na ang area, pero medyo labas na ng Zamboanga City. Municipality din yun. Na, ito yung kwento ko is, kuha na naman ito, yung natas na naman kami. Sa 6 company na ako nito. Kukunin si Adjijol, no, yung number 1 bomber sa Zamboanga. Yun ang task namin. So, galing ng Ulo, nagpunta kami ng Zamboanga. That time, Sinkuan pa, inang Westcom pa that time. Doon kami sa loob, may liaison kami doon. Kuha lang kami yung train, nag-jogging, rebeli. Mindset lang na may kuhan kami, may mission. Mga siguro 2, 3, 2 linggo siguro. Ang pagkakuhan ko doon, 2 linggo lang mag-ano na yung mission namin. I-kuhan na, i-effect na yung mission namin. Talagang pupuntahin namin. Niluluto pa yung dati. That time habang nagkuhan, niluluto pa. So, nung ga-jump off na kami, pinatawag kami doon sa yuto ng ano, ng Westcom. Yung commander nila sa Intel, yung sa yuto nila, is Navy. Intel ng Navy. Yun ang officer nila doon. Pinaka CO nila that time, Navy. Pinatawag kami. Binripping kami. Naalala ko pa talaga yon, yung sabi ng officer na yon, na sabi niya sa amin, yung iba, bilib na bilib sila sa Ranger. Ako, tatapatin ko kayo. Ako, hindi ako bilib sa Ranger. Kasi parehas lang naman na sundalo eh. Pero pag nakuha nyo, saka pa ako bibilib sa Ranger. Maniwala na ako sa saludo ako. Mula Cavite pa ako, hindi ako bilib na bilib sa Ranger. O yung iba, pag nagsiyong Ranger, nagpapalakpakan ako, hindi ako bilib sa Ranger. Sabi talaga ng officer ng yuto na yon. Binripin niya kami. Kami tahimik lang kami. 14 kami, 2 team. Tapos, sa tahimik lang kami, hindi naman kami nagano. Yun lang nakuhan ko, sabi niya na Cavite pa siya, hindi siya naniniwala sa Ranger. Hanggang ganitong kurso niya na, hanggang ganitong ranggo niya na, hindi pa rin siya bilib sa Ranger. Pero pag nakuha niya si Adjijol, saka pa ako magbilib sa inyo. Maniwala na ako na talagang Ranger magaling. Wala lang, tahimik lang kami. Hindi namin pinansin. Focus lang kami doon sa mission namin. Sabi ko sa tropa ko, sa kabila din, focus lang tayo sa mission. Di, yung mission kasi, is kukurintin lang, tirahin lang ng ilang voltahe si Adjijol. Plan A is buhayin, para mayarap sa media, interviewin. Plan B is, kung wala nang magawa, patayin. Wala na eh, option. Di, okay na, mindset lang. Sakay na kami sa kanter. Pagsakay namin sa kanter, bagbag na. Layo, layo. Kung di ko alam, Kuruan ba yung lugar na yun? Di. Pero, punta kami. Di, yung LD namin, sobrang layo pa pala. Doon sa target. Eh kung hindi ka siguro Ranger, kung hindi ganun yung mindset mo, hindi ka makakaabot doon. Ilang clicks pa yun. Biro mo yung nag-LD kami ng 10:00. Dumating kami sa target. 4:00 na, ng madaling araw. 9 yata yung LD namin. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 7 hours walk and run. Bandoler, kag kuan lang yung
Dala namin, baril at saka bandolier, tubig namin. Walang backpack yun. Wala. Kasi may kuha na kami, may guide. May guide kami. So, diretso na kaagad. Tapos sabi din ng officer na yon, sabi niya, binigay namin sa Marines, sablay. Binigay namin sa Force Recon, sablay. Binigay namin sa LRC, sablay. Tingnan natin yung Ranger. Talagang magaling sila. Di, move na kami. Move. Lakad. Walk. Jog. Walk. Sabi ng guide ito na, yung mga bahay, medyo may pakalayuan yung mga bahay. Sa tabi ng daan. Kaya daanan lang namin, hindi nakakatahol yung aso. Kasi iglap lang eh. Yung daan lang namin, talagang mabilis yung galaw namin. Parang hindi ka napapagod. Kasi nga, prepared ka eh. Hindi ka pumunta doon na magkain ka, no? Sabi ko sa mga tropa ko, jog tayo, rebeli tayo, basketball tayo. Dapat, hindi natin alam anong mangyari. So, yung time na yun, nagamit din pala namin. Talagang yun na yun talaga. Nagamit. Pag alas 4, target A, pasok namin, negative. Security import company, pasok sa kubo, may landahan, yung nilulutuan ng kwan, negative. Jump up naman kami, body sa port company, team port company. 2 bahay, pinasok ng port company ang sawala, ang sato dito sa amin. Sabi ng guide, yun ang kwan niya. Pinasok namin, tagal pa. Dito sa Kawaliwa, nagputukan na, dito pinasok pa namin. Niskrima pa kami ng tatay ni Jijol. Si Casas pa, si Master Casas. Tinira ni Master Casas yung tatay kasi wala na eh. Tagay na kaming dalawa, pumasok kaming dalawa. Katagal ano yun ng bahay, buksan yung pinto kasi nakaprepare din. Sila Master Nab, Master Rosada. Wala sir, malaki yung bala. Yung pala sa kabila, nagputukan na doon pa sa Jijol. Di, balik kami doon sa kabilang bahay. Sabi ni Master Balyar, siya yung nakakuhan kasi nung umakyat sa pag-flashlight ni Master Balyar, tama-tama nakita din siguro ni Ajijol na may baril. Iglas siya sana, extricate siya, tatalon. Buti nahawakan ni Mr. Balyar, nagtatag. Pagtalon niya naputukan ni Mr. Balyar, tamaan dito sa barukan, sa nuwan ng iyan niya. Yun, nung nakauli namin yung dalawa, yung nakuha baril si Mr. Balyar, yung port company, nakuha nila. Tapos, yung si Ajijol, ni-revive namin. Kasi, na-playa namin ng first aid, talagang gusto namin buhayin din. Lahat, ina-playa namin. Pero wala, inatamaan na eh. Di kinarga, lumural din kami kasi namatay yung plan A kasi buhayin eh. May dala din silang kwan, pero yung nabuhay lang namin, yung 2 bata pa na tinuturuan yung magawa ng bomba. Recover kami ng 45. Di, pag Allahu Akbar dun sa loob ng Wiscom, andun din ng LRC, nilagay namin dun sa mosque, sa mosque sa loob. Lakad kami, kita kami ni Master Alag. Yado, maninoy ko man yun, ninong ko sa kasal. Yado, unsa man to? Wala na, sakpa na to si Ajijol. Mamo ba? Nagulat sila. Hindi nga, totoo nga. Oh, dali to, napatay galing, Master. Napatay galing, wala namon makuan. Wala makuan sa plan A, nga buhayin. Ganun ba? Parang di sila maniwala kasi inuli-uli din nila eh. Hindi nila nakuha. Ngayon, yung officer na yon, talagang bida, siyempre bidang Ranger. Bida na naman ng Ranger. Halos lahat ng mga officer, bukang bibig doon. Nakuha si Jijol, mga officer, mga Ranger yung nakakuha. Doon na nakausap kami ng officer na intel na yun, putang ina. Sabi niya, putang ina, totoo pala kayo talaga ng mga Ranger. Magagaling talaga kayo. Tahimik lang kayo, hindi kayo nagano, pero saludo talaga ako sa inyo. Maniwala na talaga ako ngayon na magagaling kayo. Yun lang sabi na alala ko, sabi ng officer na yun. Tapos malaki yung reward ni Ajijol na yun. Hindi naman kami nag-ano ng reward, wala yan eh. Yung sa amin is trabaho. Hindi kami kung mabigay sa amin yung reward o wala. Basta yung sa amin, nagtrabaho lang kami. Wala kaming pakialam dun sa reward. Di, pinom kami, darating sila ni Sir Mapago, regimental commander pa dati, sila Sir Maps. Sir Mapago pa yan. Lahat na iniral, dumating doon. Kayo ba naman makakuha kaya Jijol? Malaking bagay kaya yun. Di,
form kami. Anong kamayan yung mga general. Sabi, anong gusto nyo? Anong gusto nyo reward? Sabi ng mga general. Sabi nila gold cross. Marami naman na kaming gold cross. Sa akin, 6 yung gold cross ko eh. Pero that time, sabi na namin, sana promotion, no? Hindi rin namin, kasi may officer kami. Pero wala naman, hindi kami nagsisisi. Yung accomplishment lang is enough na yun. Yung isa ka doon, yung isa ka doon na makahuli ng mga ganong klaseng tao. High-valued target. Yung reward is $25,000 yata yun. Tapos plus 250,000 pesos. Yung reward na yun. High value target. Sa amin is isa lang ako doon eh. Isa lang kami doon na nakahuli na yun. Team effort. Section effort yun. Di, laking bagay na yun. Na dala-dala mo sa sarili mo. Yun ang isang gold cross ko rin na nakuha na kaya ko rin ikwento sa ibang henerasyon ng sundalo. Na hanggang sa ngayon, dala-dala ko yun. No? O yung kininto ko, yun na yung nangyari dito. Wala ako ibang kwan yun na yun. Pero Na, yun, Master, kumusta ang tropa mo na tayo? okay Piso kami doon. Walang kaswalty. Wala kaming kaswalte. Yung lang pagbira ni Master Casas, siyempre team leader ako, inakyat ko, 2 tayo. Ikaw pa rin team leader nun? Buksan ng pintuan. Importe mo yung kay Casas, kay sniper man yun. Tiniraya pa. Buta tigagid, Master, tigagid. Gumumbabla. Pagbukas, andun yung tatay na Jijol. Naitak. Grabe ka talip. Atras lang kami 2 na nahugno. Pagbira ni Casas, tirahin talaga kasi ikaw masusugatan dun eh. Madilim eh. Grabe ang ko ng itak. Hindi. Pagkakuan, nakuha namin yun. Wala kaming kaswalte, walang malaking accomplishment. Hindi lang sa sarili namin. Hindi sa buong Philippine Army. Buong IP. Sir, matindi rin yung tao na yun. Kahit yan sa Facebook, sa Google, andun yan. Yung pagkuha kay Dijol, andyan yan ang kwento. Ikuan sa Google. Nag-gold cross kami dyan. Pero isang accomplishment yun kasi number 1 bomber yun na wanted sa Amerika. Number 1 bomber sa Zamboanga, siya yung number 1 bomber doon na wanted sa Amerika. Buong kwan yun. Buong mundo na wanted siya. Kaya nagatag yung Amerika ng reward doon na $25,000 pag nahuli yun. Nahuli namin yun. So, pride nyo rin. Yun ang isa ding dala-dala ko dyan sa award ko na kaya kong ikwento na isa ako dyan sa nakahuli. Isa kami dyan, section effort yan. Ang kwan din, ng mga accomplishment ko sa pagsusundalo ko. Maliban pa doon ako sa PDEA, may mga Taiwanese akong nahuli, pag nag-raid. Wala yung pinapasok ko yun. Inuunahan ko na yan, pag ambal na-go, pasukin ko na yan. Pagpasok ng mga pulis dyan, yung mga Taiwanese, dyan yan, kadapa. Huli, pero never akong nakialam ng mga gamit dyan. Sabi nga ng mga agent, Ranger, hindi ka nagkuha ng mga laptop, mga kuhan. Hindi, makabili ako niyan. Sabi ko, hindi ko pwedeng kunin yan. Makabili ako niyan. Kasi pinunta ko dito trabaho. Ganon ka kuhan, ganon ka disiplinado dapat. Yung isang sundalo, magiging disiplinado ka dapat. Hindi pwede yung anong sarapan mo. Sabi nga ng agent, yung mga miril, ang dami nun, kinuha ng mga pulis, mga kuhan. Hindi na natin pag-usapan yun. Yung sa atin, pinunta natin dito trabaho. Hayaan na natin yung anong makuha natin dyan. Yung mga malpractice, yung mga maling gawain, hindi na natin dagdagan. Nung sa atin, inuli lang. Sayang, ikaw ang nauna dun. May laptop sana yun. Sayang. Pero sabi ko, mabili ko yan. Sabi nila, iba talaga yung Ranger, iba talaga yung Philippine Army. No? Ganon pala ka na yung disiplina nila. Sabi nila yon. Sabi ng mga agent, ganon pala yung standard nila. Sabi nila, hindi kami nagkikwento. Experience masaya din kayo. Ganun yung tingin. Sobrang saya. Sobrang saya. Pag doon ka sa PDEA, sabi, si Ranger yung mauna. Si Ranger mo, point man siya yung mauna. Ranger yan eh. Hindi ka naman dadalawang isip. No? Siyempre, nag-CQB naman tayo. Basic CQB. May alam din tayong konti.
Basta yung sabi ko nga, pag nagtrabaho, focus ka lang. Focus, di mo lang yun. Ang aim mo si God, di ba? Bago magtrabaho, Lord, linisan mo muna. Punta namin. Bigay mo sa amin. Kung anong kaya mong ibigay, yun lang. Tanggapin namin ng buo sa loob. Ibigay mo na sila sa amin, huliin namin. Kung hindi pa panahon nila, din sa iyo yung desisyon. Ganun dapat. Pag nagtrabaho tayo, bigay natin kay God. Tatrabahoin natin. Plan B na lang yung skill natin, yung guts. Pero si God talaga, yun talaga yung tumingala muna tayo doon. Bigay natin sa lahat, i-honor natin sa Kanya. Yun ang mga ginagawa ko bago ako pumunta ng trabaho ko. Hanggang sa ngayon, nandito ako. Tapos yung last ko na i-share sa inyo, the war story ko, is yung first sergeant na ako. Ito is, maganda rin itong kapupulutan ng aral sa mga bagong sundalo, sa ngayon na sundalo, sa mga senior, lalo na sa mga NCO rin na napapasok na magiging NCO, pagpapulutan nyo rin ito ng aral. Tandaan nyo, ito yung pinakalas ko na ikwento ko sa experience ko. Noong 2018, nag-sergeant ako sa 33rd DRC, under sa 3rd Infantry Division. Galing ako ng 47, IB, panahon ni Sir Bilyoga, siya yung colonel, siya yung battalion commander namin, CEO ko sa push company, naging battalion commander ko sa Bohol. That time, sikat si Sir Bilyoga, no? Nahuli yung Abu Sayyaf, 8 piraso, bango yung kanya. Sabi niya, wala pa rin to. Nag-usap kami. Sabi niya, wala pa rin to kasi namatayan tayo ng tao. Sabi ko, sir, nung tayo sa first company, sir, talagang yun, sir. Wala yun, sir, kasi namatayan tayo, wala tayong score. Ito, sir, proud ka, sir. Bakit? Yung hero mo, sir, 8 Abu Sayyaf, na-clear mo yun, sir, sa leadership mo. Nakuha mo sila. Yung pagkasundalo natin, normal yan, sir. Kasama ng trabaho natin yan, sir. Kaya bukas, sir, pag nasalita ka, ganun lang naman kasimple, sir. Part ng kuha natin to, trabaho, kung namatayan tayo, hindi tanggapin natin. Ito yung trabaho natin eh. Sumutay ng uniforme, sige to. Sabi ni Sir Bilyoga. So, yun o, galing ng 47, na relieve ako, gawin sana akong first sergeant doon sa batalyon, ayaw ko. Napunta ako ng 33rd DRC. Kasi sabi ni Sir Angkan, that time siya yung chief of staff ng PID, General Angkan. To, nagpa-promote ako ng technical. Nagsama ba tayo? Sabi ko, sir, nagsama tayo. G1 ka dati. Kapitan ka pa, sir. Ngayon, maghanap ka ng unit sa 33rd DRC. Nag-report ako, ginawa kong first sergeant noong 2018. Yung CEO ko naman, Ranger, 2006. Si Captain Suryaw, no? Kaya close kami ni Sir Suryaw kasi Ranger siya. Di nung may mission kami, na kwento niya sa akin. Sabi niya, pumunta kami ng Miagao. May intelligence report na may kukunin kami na 2 garan na rifle. Nakatago sa bato. Kano lang sa bato, kukunin na lang. Din, kwento-kwento kami, nag-usap kami ni Sir Suryaw, 2 lang kami. Ako nung panahon ko, first, malakas ang loob ko. Iwan ko lang ba ngayon? Parang hesitate na ako yun. Parang may hesitation ako. Samahan kita, sir. Kasi yung iniisip ko, mamotivate lang naman siya eh. Motivate ko yung tao ko, yung officer, na yung first sergeant nila nandyan, sasama sa kanila. So, sabi ko, samahan kita, sir. Totoo, first. Samahan kita, operasyon lang yan, sir. Wala, sir. Kung ano man mangyari sa akin, wala yan, sir. Supposed to, possibly, ang first sergeant hindi nasasama. Oo. Pero nakita ko na kinanglan, dapat, hindi na trabaho ng first sergeant na mag-operate. So, nakita ko na kailangan kong i-motivate yung leader ko. Makadagdag, makaboost ng moral. At the same time, sa tropa ko. Nung sabi nila na magsama si First, tuwang-tuwa sila. Ha? Nagpintuan sila. Totoo sama si First. Ugay. Tuwa daw sa umapod si First. Umapod ko si First. Prepare ko yung pack ko. Galing pa akong ranger yung pack ko. Prepare ko yan. Dala ko ng duyan, malong, itubig ako. May konting sardinas. Ito yung black shot ko. Black shot ako. Pag nagkuhan ako, nag-uniform, yung overall na black shot, na luma na black shot. Move kami, move. LD kami. Sakay kami ng civilian. Tapos, doon kami binaba sa una ng barangay. Sobrang layo pa ng target. I-move. Sabay lang ako. Yung
lead scout, guide na kapgo, andin si First, pangatlo ako. Nag-volunteer talaga ako, naguna ko sa harapan. Ako ang magharap, ako din ako sa harapan. Kasi yun ang kuhan ko talaga, pag every time na mag-ano ko, gusto ko sa harapan ko. Kasi makita ko makontrol ko na nandun ako paglakad ng tao, pag-ingay ng tao, maingay yung mo. Di, okay, move na kami, gabi. Bagong ulan lang, move kami. Pag maingay, halt, basta wag maingay. Balik. Gagamit ko pa rin yung skill ko, doon pa rin yung skill kahit matanda na. Move. Ngayon sa lakad namin, may short hold kami, long hold. Nakarating kami sa target. Sabi ng Capgo, sabi niya, sir, dito na tayo. Sige. Kuha mo na yun ng D-track. D-track kami sa tabi ng daan. Pero kuha na, bundok na. Mga logging road na yung dinadaanan namin. D-track kami. Ngayon, sa pagdating pa lang doon, pagpahinga, nakita ko na yung bahay. Yung bahay doon na mag-isa. Sa, guro, more or less, guro, mga 150 meters sa tabi ng logging road. Sa baba. Napakaliwanag ng ilaw. Mag-iisang ba? Isang bahay. Sobrang liwanag ng ilaw. May poste siya. Na sobrang liwanag ng ilaw. Nagduda na ako. Pero sa aking sarili lang yun. Alam, inano ko, na-apply ko na rin yung skill ko. Instinct ko, nag-iisip na ako. Ngayon, natawag ako ni CEO. First, anong ka natin first? Sabi, oras na yun? mga alas 3 pasado na, malapit na mag alas 4. Sabi ko, sir, maganda siguro sir dahil malapit na lang mag alas 4. Malapit nang lumiwanag. Kasi yung mission natin, sir, Malapit na dumilim. malumiwanag. Kasi madaling araw kami, LDLC. Ngayon, sir, alas 3 na, alas 4, sir, malapit na mga alas 4. Babae natin yung bahay, sir. Tapos, ikutan natin yung bahay. Tapos, yung gwardiya, kung ilang team tayo, sir, kung 5 team tayo, sir, yung 2 sa labas, yung 3, nakapokus sa bahay. Yun ang sabi ko. Na pwede first. Kasi pag baba natin yan, kung may kalaban man dyan o wala rin, di sila makapaputok kasi may tao sa loob, may sibilyan. Yun ang nakuhan ko dyan, sir. Pero kuhan, sir, maliwanag yung ilaw kasi, sir, eh. Parang kuhan talaga. Hindi ko nasabi na may kalaban, pero may kuhan talaga, sir. Parang, naano ko talaga na parang iba talaga, eh. Sa akin lang yun. Ngayon, sabi niya patawag kay XO, sabi niya, Bok, anong kuhan mo, Bok? Dito. May kunting high ground kasi sa tabi ng daan na pwede kami umakyat, bababa lang kami ng konti, nakakonceal na kami. Sabi ni XO, dito na lang tayo, sir. Babay na, akyatin natin konti, tago natin trupa sa likod. Kasi, kuhan naman, sir, eh. Hindi natin babain yung bahay, Bok. Hindi na, sir, dito lang, sir. Pagliwanag, saka tayo bababa. Di, okay yun. Yun ang nakuhan. Sige, kung anong, ikaw, sir, ikaw first. Ikaw, sir, kung anong kuhan mo, sir, ikaw yung CEO. Di, hinunod yung kay XO. Akyat kami. Wala na yun. Nung umaga, medyo lumiwanag, kita na yung bahay. Lakad na kami. Baba. Baba kami. Iniwasan namin ng bahay konti. Kasi medyo slope dito. Gumilid kami. May lumabas na tao. Malaking tao, nakadipa na ganyan. Pagbalik, maraming tugtog. Sobrang ingay ng tugtog. Uy, buta. Isip ko pa rin na kakaiba yata yun, ah. Sabi ko parang kalaban na yata yun. Nag-mob. Medyo ang gilid namin sa bahay, baba kami. Ito yung bahay. Gumilid kami dito. Siguro more or less mga 75 meters yung bahay. Kaya kitang-kita yung tao. Pagdipa niya sa pintuan, malaking tao. Maya-maya mob, tumakbo na pala dito sila sa likod ng bahay. Naispata ng lead scout ko, bumalik yung lead scout. Kasi 5 meters lang naman, eh. Saka guide sa akin, dumidikit ako banda sa guide ko, sa kapgo. Sir, may tao doon? Hindi na, bakit hindi mo pinutukan? Dapat pinutukan mo, nakalaban na yun. Ay, anak ng tit. Ano sabi niya? Sabi niya? Sabi ko, bakit hindi mo sabi niya, sir, may tao ba doon, sir? Kitain ang kalaban, tumakbo na 3, nagbalik pa siya. Sabi, sir, may trupa ba doon? Sabi niya, wala nang trupa doon. Bakit hindi mo pinutukan? Alam ko na, bakit hindi mo pinutukan? Dapat pinutukan mo na. Kalaban na yun. Akala ko si trupa, eh. Anak ng titing. Tayo naman.
galing sa bahay. Oo, yun na yun silang tatlo. Tumakbo. Yung sabi ni COD, hit na yung bahay, hit natin. Hit namin yung bahay, may tao doon, may babae, grabing bunganga. Maya, usap-usap namin doon, kumalma. Pakapi na tayo, sir. Sabi ko sa Ranger, kay Ranger Orcolio, scour mo yado, na anak ko. Na anak, scour mo yung loob. Baka may makuha pa tayo dyan. Ni-scour niya lahat. Pati yung ano ng bigasan, iningnan. Wala maninoy, wala ninong. Ito lang yung nakuha ko perso. Kuha kami ng sweatshirt na may kalarit at saka itak Flag na. ng NPA. May kuha dito sa green uniform nila sa area dyan, green. Na mayroong kalarit at saka itak na tatak. Yung flag na communist. Yung flag na communist, sweatshirt nila. NPA, bagong laba. Basa pa, isa lang yung naiwan nila. Na ito lang yung maninoy na kuha natin, no? Yung bal ni CEO, putang ina first. Sabi niya, putang ina first. Grabe yung kuha mo first, no? Tama talaga yung ano mo first. Doon pa rin yung kuha mo first, ha? Grabe yung ano mo first, no? Yung pagka-kuha mo first na dala mo pa rin. Bilib ako sa iyo first. Sabi ni CEO. Hindi, sir. Sabihin ko na sa iyo, sir, kasi nung dumating tayo, nakita ko na, sir, eh. Maliwanag yung ilaw. Nakita ko na, sir, na nakakaiba siya. Eh kung bahay lang siya na normal, bakit may liwanag na ilaw sa labas, may puste, tapos sobrang liwanag niya, kaya nga eh. Oh, yun ang nakita ko agad, sir, hindi maganda ito. Kaya sabi ko sa iyo, babae natin, ikutan natin. May kalaban man doon, hindi siya makaputok. Kasi ako retratin ko talaga ng retratin yun, kahit may tao doon. Kasi kalaban yun eh. Saka alam ko sir, hindi rin siya magpapaputok. Ang gagawin niya, dandaan siyang aalis, isa, iwanan yung baril sa loob. Kung magaling tayo, makukuha natin yung baril. Pero hindi natin makuha yung tao kasi aalis sila mag-isa eh. Sir, paalam muna ako sir, magkuhan ako din sir, magtabas. Yun ang gagawin talaga nila, naisip ko na. Hindi sila lalaban kasi may tao sa loob. Iiwan yung baril. Kung magaling pa tayo, makukuha natin yung baril, mas-scour natin yung bahay. O lalaban man sila, ang opsyon, hindi na. Hindi ko makita na walang laban. Aalis sila isa-isa. Iwan yung baril sa loob. Ayun na nakikita ko doon. Kaya nga, first. Sayang talaga, first. Di, yun ang kwan. Ngayon, nung move na naman, nag-move na, siyempre yung tropa ko, parang nag-isitit na naman. O, move na tayo. Sabi naman ng Ranger Ocolio, pwede ba ninong 2 lead scout? Wala namang turo sa atin na ganyan, 2 lead scout. Hindi, ako na. Pangunahan ko muna. Sunod kayo sa akin. Ako muna. Wala nang ano dito. May putukan, malaman natin mamaya yan kasi may maiwan man sa likod, buntot. Mapalo lang yan. Tayo, akyatin natin. Hindi naman tayo maano. Alis na ako, lalakad na ako. Sabi naman ni Sardin Asyong, Asunsyon, na first, ako na mag-lead scout first. Pero hindi ranger yun. Ako na first. Nakakaya naman sa'yo. Eh, gusto mo mag-lead scout? Hindi, ako lang. Hindi, ako na first. Kaya sa'yo, tanda ka na eh. First sergeant ka pa tapos. Di, si Asyong, ang kapgo, tapos, ako, 5 lang kami nauna. 5 kami ni XO. Sabi ko, kaliwa kanan na yung barila. Lead scout. Kaliwa lang. Guide kanan. Balos-balos lang, pusil na para maglupok. Doon lang. Para makasabay tayo. Okay first. Init namin yung high ground ng 5 kami. Sumunod na naman yung buong kumpanya. Hanggang sabi ko kay XO, sir, sabi ko sa lead scout, Rob, hit mo mong kuhan ko. Ang tagid ng high ground, isang kapoy. Hit mo. Hanggang doon na sa high ground, doon na kami nagpahinga. Move na naman kami doon sa target, sa bato. Nakuha na ng kalaban yung rifle. Siguro mga 1 buwan na 2 buwan. Plastic na lang yung nabutan namin doon sa ilalim ng bato. So nagkuha na kami na aalis. Na disengage na kami kaagad. Kasi ang info, ang civilian, nandyan lang yung kalaban. Sa paligid. O umalis na kami kasi yung mission namin, yun lang naman eh. Magkuha sana ng baril. Kung kita ko yung pinaka-lesson learned siguro doon, na minsan siguro is kung sa mga officer man o sa mga NCOs na
minsan may darating talaga na mayroon kayong tao na yung instinct niya talaga is dominante talaga yung instinct niya. Siguro wala namang ano kung i-try nyo, bukan nyo. Kasi minsan parang kuwan din niya ni God na itong tao i-guide natin ito. Baka ito siya makano. Kasi panahon talaga kahit kalaban siya kung ibigay ka na lang yan. Na walang kaabog-abog. Ganun yun ang kuwan ng Panginoon.